Hello po mga kabiday, sa magandang oras po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito no? PhilHealth budget. Ayan. Ito po yung in na topic ngayon no? Kasi po kinumpirma po mga kabida ni Senator Grace po na wala hong budget ang PhilHealth ni piso no sa susunod na taon dahil binigyan ho ng zero budget ng BICAM committee ang PhilHealth mga kabida dahil ho daw mayroong malaking reserve funds po itong PhilHealth no na aabot ho daw ng 600 billion pesos. Ayun po. Dami hong nagalit dito dami hong nagalit. Itong si Senator Bongo medyo disappointed po sa ginawa ho ng kanyang mga kasamahang mababatas po mga kabida. Okay? Sabi ho ni Senator Bongo wala. Hindi ho sinunod kung ano yung nakasaad doon ho sa Universal Healthcare Law. Okay? Dahil doon ho sa Universal Healthcare Law mga kabida, kailangan ho pababain ang mga bayarin po ng mga members ng PhilHealth doon ho sa kanilang mga medical needs. Paano mangyari yan kung wala hong budget, okay, for 2025? Okay? Yung Social Watch Philippines, isa po yung grupo mga kabida na mayroong advocacy ho sa kalusugan, tinawag ho na insulto po para sa mga members ng PhilHealth. Itong ginawa ng mga mambabatas ho natin, na hindi ho binigyan ni pisong budget itong PhilHealth. Okay? At nagre-rely lang doon ho sa sinasabi ho nilang 600 billion pesos mga kabida na reserve funds. Okay? Now, hindi lang talaga nila alam kung ano yung mga obligasyon po ng PhilHealth. May inilabas po na figure itong PhilHealth, itong Social Watch Philippines, kung bakit ho kailangan ng subsidy ang PhilHealth o itong PhilHealth. Okay, taon-taon. Unang-una po, ang sabi po ng Social Watch Philippines, doon ho sa syntax, mga kabida, syntax law, nakasaad doon, okay, na taon-taon po dapat bibigyan ho ng budget itong PhilHealth, okay? Na aabot ho ng 69 billion plus pesos. Okay? Yun po yung nakasaad doon sa syntax law, So, anong ginawa? Yun palang mga kabida, violation na po, Hindi ho sinunod. Okay, pangalawa po, yung sinabi po kanina ni Senator Bongo, yun din yung sinabi po ng Social Watch Philippines, yung nakasaad po sa Universal Healthcare Law, diba? Kung sinasabi ho ni Senator Grace po na nasa 600 billion pesos yung reserve funds, mga kabida, ay kulang pa daw yun Kulang pa daw yun doon ho sa obligasyon ho ng PhilHealth sa insurance. Alam niyo ba kung magkano yung obligation po ng PhilHealth sa insurance? Okay? Aabot ho mga kabida ng 1.252 trillion pesos. Ganun kalaki. Diba? Mantakin nyo, ganun kalaki. Tapos yung sinasabi ho ni Senator Grace po mga kabida na 600 billion, kulang pa yun. Kaya nga, hindi ho nakapagtataka kung naalala ho ninyo mga kabida yung budget hearing po ng PhilHealth sa Committee on Health ni Senator Bongo. Yung PhilHealth mismo ay humingi ho ng 150 billion pesos po na budget for 2025. Para saan yung budget na yun? Para doon ho mga kabida sa mga indirect premium contributors. Sino-sino ba yung mga indirect premium contributors ng PhilHealth? Ito po yung mga non-paying members. Katulad ho ng senior citizens. Itong mga PWDs. Itong mga kababayan ho nating mahihirap na humihingi ng emergency PhilHealth doon sa kanilang mga barangay. Okay? Walang bayad yun. Pero sinong nagsasubsidize sa kanila? Ang gobyerno mismo. O paano yan ngayon mga kabida? Na wala na pong subsidy.
makaka-avail pa ba itong mga taong ito ng benefits mula sa PhilHealth? Okay? Kasi wala hong subsidy for 2025. Okay? Ang sabi po ni Senator Grace po, kailangan po daw i-utilize muna ng PhilHealth yung 600. Pagkatapos na sinabi po ni Speaker Martin Romualdez, mga kapita, na handa ho silang ipaglaban yung budget na yun kasi kailangan yun ng taong bayan. Yun po yung nangyari. At ang masaklap ho dito, mga kabida, kaya pumayag yung Senate dahil ho, nakihati pala yung Senate doon ho sa AKAP budget. Okay? Magkano ba yung hatian po? Yung out of 26 billion pesos na inilaan po doon sa reduced budget ng AKAP, mga kabida, 21 billion pesos doon ay papunta doon sa House of Representatives at yung natirang 5 billion pesos sa Senate. Yun pala yung rason kung bakit pumayag sila. Kasi meron hong binigay na hati. Yung House of Representatives doon. Yun ba yung rason? Yun ba yung ground kung bakit pumayag yung Senate? Di ba? Pumayag si Senator Amy Marcos, mga kabida. Okay? Binuhay na yung yung AKAP budget. Okay? At ang ginawa po, tinanggal yung budget supposedly para sana sa PhilHealth. Mandakin nyo, sino yung mas maraming makakabenepisyo doon? Yung AKAP o yung PhilHealth members? Okay? Kaya nga, may analysis dito, mga kabida. Okay? Hiramin ko lang po yung analysis po ni MJ Kiambao Reyes, doon ho sa kanyang vlog, mga kabida. Diba? Ang analysis po niya dito is, kaya nga siguro, tinanggal yung PhilHealth budget para magkulang yung budget. Okay? At para naman, yung mga indirect premium contributors, mga kabida, since wala ng budget so, posibleng malaki yung babayaran ho nila doon sa ospital, sakali kung ma-hospital sila. So, ang gagawin po nila, pumunta doon ho sa mga politiko, hihingi ho ng mga guarantee letters. Yung mga guaranteed letters, di ba? Yun po yung pambayad sa mga ospital, di ba? O di kaya pumipila doon yung mga kamag-anak ko doon o kamag-anak ng mga pasyente doon ho sa namimigay ho ng AKAP budget o ng AKAP assistance o kung ano-ano pa yung mga binibigay ho na ayuda, mga kabida. Di ba? Para ho, okay, humingi ho ng tulong. So, ang magiging consequence dyan, mga kabida, magkakaroon po ng patronage politics. Kasi, mahihiya naman yung tao na, yung nakatanggap po ng AKAP na kung kailangan hong sundin ng beneficiaries kung ano yung gusto ho ng nagbigay ho sa kanila. Especially, mga kabida, malapit na po yung election sa susunod na taon na yun. Diba? Yun yung mga kumbaga mga possible scenario no? Kaya nga medyo nakakaduda po. Okay, nakakaduda po talaga, no? Tsaka sang-ayon po ako doon, mga kabida, sa sinabi po ng Social Watch Philippines, nakaka-insulto talaga ito, no? Para ho doon sa mga miyembro ho ng PhilHealth. Kasi akakalain po nila na okay lang yan. Pwede naman yan sa manlimos yung mga miyembro ho ng PhilHealth Yun yung yun yung kumbaga yun yung interpretation doon no? Okay? At saka yun yung implication doon, mga kabida. Okay lang yan kasi alam natin yan, manlilimos yan. Pupunta yan sa mga politiko, sa mga government offices at manghihingi yun ng tulong. Diba? So parang tinanggalan ho tayo ng dignity dyan Diba? So sana po mag-isip, pag-isipan itong ginawa ho na binigyan ho ng zero budget. Hindi pa huli ho ng lahat kasi hindi pa po final Tsaka hindi nga pumirma itong si Senator Bongo at saka si Senator
De La Rosa, mga kabida, dahil ho diskumpiyado talaga sila doon ho sa details ng mga budget o sa budget na yan, no? Okay? So gusto ho nilang himay-himayin yung details ho ng budget ng 2025. Kabilang na doon yung kung bakit binigyan ho ng zero budget itong PhilHealth. Okay? So, para ho sa inyong mga comments, ano ho sa tingin ho ninyo? Sang-ayon po kayo sang-ayon po ba kayo doon ho sa ginawa ho ng mga mababatas ho natin? Hindi ho binigyan ng budget itong PhilHealth for 2025? O sang-ayon po o hindi ho kayo sang-ayon? Okay? You can comment down, mga kabida, at para doon ho sa hindi pa po subscribers sa aking channel, you can subscribe. Just click the subscribe button and also click the notification bell para ho updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.